Magandang gabi sa inyo lahat. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang kabataan! Mabuhay! Yung mga nagdatingan dito mga kabataan, mabuhay ang Gen Z! Mabuhay! Mabuhay ang UPI! Mabuhay! Wagay-gayin nyo ang inyong mga watawat. So, anyway, hawakan ko na lang. Una magpapakilala ako, sinabi na ako'y isang retiradong general. No? Nag-retire po ako as Brigadier General. Ako'y dating commandant ng Philippine Military Academy noong 2013. Pero ako po'y bumalik sa public service. Nanungkulan ako sa Bases Conversion Development Authority, ang naging Senior Vice President ako doon. At eventually, lumipat ako sa Anti-Red Tape Authority, no, as Undersecretary. At nag-retire ng pangalawa noong 2022 at the age of 65. Kaya ngayon ako po ay 67 years old na. Sabi nga ng aking pamilya, ibang nakakausap ko, Sir, mga retired na kayo. Dapat talagang retired na kayo, namamahinga na. Sabi ko naman, at sabi rin ng mga kasama kong retired, no? Yung mga nagsalita kanina. Sabi na namin, nag-uusap kami, alam mo, ilang taon na lang tayo dito sa mundo. Lahat naman tayo mamamatay. So, pero sana lahat tayo, may mga wish naman tayo, di ba? Pinag-usapan. Pero ang sabi ko, kanina iniisip ko, sana unahin na lang ng Panginoon yung wish ni Cara David. Alam niyo na yung wish niya, di ba? Sana mamatay na yung mga kurakot. Mauna na yun, maunahin na lang yung wish ni Ma'am Cara David. Anyway, ang ano ko lang, mensahe, sabi namin, no? Yung mga naiiwang years natin dito sa mundo, dapat ang ipapamana natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, at yung mga susunod pang henerasyon ay magandang Pilipinas. Ayun, busina, busina! So, magandang kinabukasan. Hindi yung gantong nangyayari ngayon na first time in Philippine history na magkaroon ng gantong korupsyon. Alam naman natin na matagal na ang korupsyon. In fact, noong 2013, yung panahon ni Pinoy, nung nausi yung DAP at saka PDAP, yung Napoles years, no? Hanggang ngayon, nakakulong si Napoles. No? Noong 2013, ano ang hatol ng Supreme Court? Unanimous 15-0. Dineclare ng Supreme Court na ang PDAP at saka yung DAP o pork barrel in general ay illegal, unconstitutional. Nakalagay din doon na yung insertion na tinatawag na pork barrel na ngayon ay tineterm nila na amendment ay illegal. Illegal yan, sinangad yan sa Supreme Court decision. Pero ngayon maririnig ninyo yung mga mambabatas, sinasabi nila na ang insertion at amendment ay isa. Legal yan, sabi nila. No, hindi illegal yun. Illegal yan dahil Supreme Court sinabi. Bakit naging illegal? Dahil yung post-execution, no, nung GAA o yung batas, yung budget, okay na i-amend nila yan during the deliberation sa Congress, no, hanggang sa may pasa, mapirmahan ng ating Pangulo. Kagaya ng 2025 budget na tinawag na most corrupt budget in Philippine history. May insertion, bilyon. Ano ngayon ang naging bawal? Yung during the execution,
Yun ang sinabi ng Supreme Court na bawal. Once na nakialam yung mga mambabatas, whether senators o congressmen, at itinuro nila, o dito dapat yan sa amin, o may komisyon kami dyan, ganito. Ang sinasabi ko, yung kung ano yung sinasabi sa hearing, no? Lumabas yan sa testimony ng mga witnesses. Yun po ang illegal. Yung post-execution, no? Yung kumbaga, ang role kasi ng mga lawmakers during the deliberation ng budget. Okay yun, no? Hindi yun illegal, kaya sabi nila hindi illegal ang insertion settlement. Pero in reality, sa totoo lang, wag na tayo mag-plastikan. Sa execution, doon nagkakatalo. Yung mga district engineer na mga appointed, of course, nag-a-appoint niya yung mismong secretary, hindi PWH. Pero, tinuturo yan ng mga mambabatas kung sino ang dapat nilagay. Dahil yun ang connection nila doon. So, yan po. So, napakinggan nyo naman yung sa hearing. Ang gusto ko lang ipaabot na dapat sa atin tayo, mga Pilipino, ay magkaisa. Kaya po tayo naka kulay brown o kayo manggi. Dahil lahat po dito welcome. Regardless of your political affiliation, whether galing ka sa dilaw, sa pink, sa pula, sa green, Pilipino tayo, iisa ang kulay natin. Hindi tayo magtatagumpay kung tayo'y watak-watak. So, dapat magkakaisa pa tayo? Yes! Sama-sama pa tayo? Yes! So, yan po, no? Ngayon may gusto lang akong ibasahin sa inyo. Kasi nung period na nandoon kami sa Kongreso, no? 3 days kami doon. Kasama kami niya, nila Colonel Metran, nila Captain Ray. Pahinga, minsan, uwi ako sa bahay. Napakinggan ko yung kanta na Bulsa. Yung mga mahilig sa inyo sa music, I'm sure na napakinggan nyo to. Kumbaga, rap, no? Rap ito. Si Justin, So, na-inspire ako. So, nung habang nakikinig ako, nakagawa ako ng isang tula, then the following day, nakagawa ulit ako, no? So, babasahin ko ninyo to, dahil ito ay may mensahe. Itong tula na ito. Dali lang, ha? Itong isang tula, ang title nito ay Kilos Kabataan, Kilos Pilipino. Babasahin ko sa inyo. Ito yung unang tula na ginawa ko nung gabi habang pinapakinggan ko. Utos ng Diyos ay huwag kang magnakaw. Mahigpit na batas din ito ng ating pamahalaan. Ngunit ating gobyerno ay punong-puno ng kalokohan sa pamumuno ng politikong sagad ang kasakiman. Interes ng taong bayan ay kanilang pinabayaan. Inunay pansarili at tinakaw ang kaban ng bayan. Sa flood control projects, sila'y labis na nagsisiyaman
pagkat 25% at higit pang kickback ang nakalaan. Lubog sa baha, baon sa utang, taong bayan ang nagdurusa. Pero mga buhaya sa Kongreso'y people's money ang tinatapas. Pababayaan ba natin mga politikong ganid ang maghari? Gising laban mga Pilipino at itama ang mali. Sabi ng iba'y magtiwala sa gobyerno at nasa pwesto. Pero pagod na kami sa kanilang kwento at panluloko. Tama na, tigil na, lalaban na tayo. Palitan ang bulok na sistema ng gobyernong ito. Iwaksi ang ating mga kulay. Bagkus tayo'y magbayanihan. Isang adhikain natin ay laban sa mga tiwali ng pamahalaan. At wina kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya kilos kabataan, dalhin ng bandera at sulong ang bayan. Mabuhay ang kabataan! Mabuhay ang Gen Z! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat.